Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Hindi ko po alam kung narinig nyo din, pero sabi nila, kapag daw ang dalawang tao ay lubos na nag-iibigan talaga, nagkakamukha o nagkakahawig daw sila. Narinig nyo na po ba yon? At alam nyo po, at one point, naniniwala din ako dito. Meron kasi akong kaibigan dati na talaga namang noong umpisa ay magkaiba sila ng kanyang kasintahan. Pero nung nagtagal, parehas na sila ng mannerisms, parehas ng pananalita, ng perspective sa buhay, pati ng gustong forma sa pananamit, etc., etc. At alam nyo, ito ay parehas din sa tuwing tayo ay nakakakita ng dalawang taong palaging magkasama. Hindi po ba palagi nating sinasabi ng pabiro, "Oh, para na kayong pinagbiyak na pakwan." O kaya naman, "Oh, lagi kayong magkasama, magkasing amoy na kayo." O kaya, "Oh, kayo na naman, baka magkapalit na kayo ng mukha." In other words, we easily get identified to the people who are close to us or to those who are always with us. We become like each other. Kaya asahan nyo po, kapag mababait at madadasalin ang inyong mga kasama at mga kaibigan, baka ganoon din kayo. Kapag masisipag at masisiyahin ang inyong mga kaibigan at mga tao sa inyong paligid, malamang sa malamang, masipag at masiyahin din kayo. Pero kung palagi nyong kasama at mga kaibigan ay mga tsismoso, tsismosa, laging maiinitin ang ulo, wala nang napapansing tama o maganda sa paligid. Tingin po tayo sa salamin, baka ganoon na rin tayo. Mga kapatid, ngayong linggo po ay ang ika-5 linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. At umpisa na po ng mga sunod-sunod na paghahabilin ni Jesus sa atin. Malapit-lapit na din po kasi siyang umakyat sa langit. Yung tinatawag nating Ascension Sunday. Sa ibang salita nga po, ay sa susunod na linggo, sasabihin pa niya sa atin, "Love one another as I have loved you." O ihahabilin niya sa atin na magmahalan tayo. Pero ngayong araw na ito, sinasabi sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo, "Remain in me as I remain in you." Manatili kayo sa akin. Ako ang puno at kayo ang mga sanga. At kung wala ako, at kung hindi kayo lalapit o didikit sa akin, hindi kayo makapamumunga ng sagana. My dear brothers and sisters, remaining in Christ means staying close to Him. Staying close as a branch that grows from a tree. Yung magkasama, magkadugtong, at magkakonek. Remaining close to Christ means structuring our lives around loving and serving Jesus. At tayo po ay makapananatili lalo sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan at mga sakramento. Kasama po dito yung ating pang-araw-araw na panalangin, pagbabasa ng scriptures o ng Biblia, pagtanggap ng mga sakramento, pananatili
ng mga commandments o mga utos ng Diyos, pagdadasal at pagpapasalamat sa misa. At gayon din ang pagiging compassionate sa ibang tao. Gayon din, sinabi din po ni Jesus sa kanyang mga apostol na ang pagtanggap sa kanya sa Eucharistia ay isang napakahalagang paraan kung papaano tayo makapananatili sa kanya. Kaya po sinabi niya, "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him." Kaya naman po, when we frequently and prayerfully receive Holy Communion, we are able to stay very close to Jesus. Kaya po, nakahahanga yung ating ginagawa tuwing linggo. Dahil isa po yun sa isang pinakakongkretong paraan kung paano tayo makapananatili kay Jesus. Ang pagsisimba at pagtanggap sa Kanya sa komunyon. Despite different situations, gaya ng antok-antok pa tayo, despite ng napakainit na panahon, despite ng napakaraming schedules, tayo pa rin ay nagsisimba at tumatanggap sa Kanya. Kaya po napakahalaga na close tayo sa Diyos. Dahil apart from Him, hindi tayo makapamumunga. Hindi tayo sasagana. Hindi lalalim yung ating pananampalataya. Alam niyo po, according to studies, one of the main reasons why priests leave their vocation is that after their ordination, they pray less. Or worse, hindi na nakapagdadasal. Sa dami ng trabaho, sa dami ng schedules, sa dami ng demands. Kaya po, it's also good to ask ourselves that in the many different professions or vocations or even situations that we are in, do I still remain in God? Am I still productive? Do I still bear much fruit? Kaya po, ito siguro yung pangarap sa atin o yung ating pangarap ngayong linggo, ang makamukha si Kristo. Makasing amoy ang Diyos. At masabihan din po tayong lahat, in the end, para na kayong pinagbiyak na pakwan ni Jesus. At paano? Sa pananatili sa Kanya. Amen.